Sinasabing ang tamang edad para magretiro sa trabaho ang isang tao ay sa edad na 65. Edad kung saan ay panahon para lisanin nila ang pagod at hirap na kanilang tinis sa mahabang panahon ng pagtatrabaho. Pero sa paglilingkod sa Diyos, ay maaari nga bang maging dahilan ang pagtanda upang unti-unti ring magbago ang pinasimulang ningas at sigla sa pananampalataya? Alas 4 pa lamang ng umaga ay naglalakad na si Sister Clarita upang magtungo sa kapilya. Siya kasi ang naka-assign para magbukas ng kapilya at magsaayos ng lugar na pagdarausan ng kanilang araw-araw na pang-umagang pananalangin. Kailangan pala kasi tayo ng Panginoon. Pero may mga talagang araw-araw na lumalabas sa ibulan. Panalangin natin. Pagkatapos ng umagang pananalangin, ay agad nagtungo si Sister Clarita sa pamilihang bayan para sumama sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pag nagmamarket po kayo, ano ba yung madalas po ninyong park? Offering bag. May MC po ba kayo? Si Sister po. Sister Rica. Isa po, opening prayer. Hindi po kayo nag-opening prayer. Katapos sa may awit na sila. Awit. Dito nagpupwesto din kami. Saan ba? Yan sa magkakarne. Ito sa maraming tao. Ilang years na po kayo nag-market dito? Matagal na po. Ay, matagal na po. Matagal na kami nagmamarket. Masaya paglikod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. O Jesus. Yung devotion, alis ako bago mag 4 o'clock. Barangka ang sakay namin kasi wala namang sasakyan sa ABC. Maglalakad ka mag-isa ako. Yung lugar namin, nagtapunan ng mga patay sa highway. Tapos sabi ni Apostle, pag naglalakad kayo at medyo natakot ka, kumanta ka. Ayun ako. Siyempre, yun ang ginagawa ko. Minsan kasama ko Sister Jessie. Ito yung highway na sinasabi ni Sister Clarita na nilalakad niya papuntang Barangka bago siya makasakay patungo sa chapel. Dati, kinakatakutan ito kapag gabi o madaling araw dahil talagang napakadilim ang highway na ito. Pero ngayon, kung atin po mapapansin, may mga straight lights na and maayos na ang daan. Siguro mga 1 kilometro ang nilalakad ni Sister Clarita bago makarating sa sakayan. Pero imagine mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang kanyang masiglang paglilingkod sa ating Panginoon. Mula nang ma-convert siya noong 1986 hanggang sa kasalukuyan, ay sinisikap ni Sister Clarita na huwag lumiban sa pananalangin at pangangaral sa pamilihang bayan.
Pagkatapos ng kanilang pangangaral sa pamilyang bayan, ay tumuloy na siya pauwi sa kanilang bahay para naman gampanan ang tungkulin sa kanilang pamilya. Balita ko po, masipag po kayong maglaba. Ay, yan panganap buhay ko mula pa Mm. noon. Ilang beses niyo po ginagawa ang paglalaba sa isang linggo? Dati po, buong isang linggo. Buong isang linggo. O, tapos nung nag-pandemic, wala pong trabaho. Hmm. Nung nag-ayos na ulit ang panahon, binalikan ko yung aking mga trabaho. Hmm. Ngayon, may sa isang linggo minsan 2, sa isang linggo minsan 3. Ganun. Bukod sa paglalabada, ay tinutulungan din niya ang kanyang anak sa pag-aalaga sa kanyang mga apo. Bagaman may edad na siya, ay hindi niya hinahayaan na maging hadlang ito sa kanyang mga responsibilidad sa gawain ng Panginoon. Diba, sa edad niyo po yan, dapat nagpapahinga na po kayo. Kailangan ko kasi magtrabaho. Hmm. Hindi lang sa pansarili. Kasi, Hmm. baga sapat-sapat na yung kasi may sponsor ako. Galing sa ibang bansa. Pinapadala na ako pambiling bigas, pambiling gamot. Hmm. Kaya, pwede na nga hindi ako magtrabaho. Hmm. Pero kasi, kailangan ko. Dahil dumadan ako ng gawain ng Panginoon. Hindi mo pwede iasa sa iba. Pamasahin mo. Pagdalo sa malang ang gawain. Kailangan may sarili akong pera. Kaya biyaya na. Nakakaraos. Nakakadalo pa ako ng gawain. Bukod sa pagdalo sa araw-araw na pananalangin at pagsama sa araw-araw na pangangaral sa pamilyang bayan, tuwing araw ng Sabado ay sumasama din siya sa pangangaral sa bahay-bahay kasama ang kapatid na Jessie. Pagalingin po kayo ng Panginoon. Oo nga, nakabalik-share ka na rin ng Panginoon. Tulungan mo pang kanyang kahilingan. Nay, pagtagumpay ang kanyang nasa. Salamat sa iyo, Ama. Nawa siya mga dalo na sa aming gawain. Salamat po sa iyong pagpapagaling. In Jesus' name, glory to God. Amen. Paggagalingin ka na ng Panginoon. Ang naging hamon po na sa akin yung paglilingkod ni Sister Claring, yung hindi mo siya nakitaan na hindi dumadalo talaga sa gawain. Talagang as in, lahat ng gawain, nandoon na siya. Una-una yung panalangin sa devotion. Doon yan, on time talaga yun. Kaya ako, naging hamon na hamon ako talaga sa kanya na sabi ko, ang galing na matandang to sa paglilingkod. Kaya ako, nano ko rin sa sarili ko na magiging tapat na, maging kagaya niya. Kaya biyaya ng Diyos, naging banding kaming dalawa sa devotion, midweek services, magkasama kami lagi. Pagdating ng market, pagdating ng pag-house to house, yan ang namin banding. Sister Claring ay hahangaan mo pagdating sa paglilingkod. Hindi lang paglilingkod sa pamilya kasi alam mo yan, kahit matanda na siya, nagtatrabaho pa yan para sa pamilya niya, hindi lang sa anak niya. Hindi siya tumigil magtrabaho kasi may mga apo pa siya. Ganun siya kasipag. Pero hahangaan mo in the sense na hindi niya napapabayaan yung paglilingkod sa Diyos. Kung meron mang pangunahin sa Kanya, yung sa Panginoon. Kaya nga yan, pagka madaling araw, 3:00 pa lang, gising na yan eh. Tapos pupunta na siya ng kapilya para mag-pray. At yan, pag may gawain pa kami sa hapon, kahit galing sa trabaho, kahit makikipagsiksikan pa yan sa traffic, minsan nahihirapan sa pagsakay, pero hahabol yan sa gawain sa gabi. At kinabukasan, present pa rin siya.
At ang nakakamangha dito, bumagyo. Kasi dito sa IVC, bahain. Pag may bagyo, konting bagyo lang, minsan bumabaha. Yan ay hindi mo makikita na a-absent. Isipin mo, bagyo na, nandyan pa. Siya ang nagbubukas kasi ng kapilya. Lagi niyang iniisip, baka may a-attend ng devotion, walang magbubukas. Kaya siya laging present sa gawain ng Panginoon. 82 anyos na si Sister Clarita, pero hindi niya alintana ang kanyang edad upang magawa ang kalooban ng Diyos. Nang mahawakan ko yung Bible, cover to cover talaga. Pag wala na, nag-aalaga pa rin ako ng aking mga pamangkin. Pagkatapos ko, tulog na sila, babasahin ko yun. Kahit na yung mga angkan-angkan, binabasa ko yun, wala akong pinapalagpas. Pagkatapos, repeat na, balik mo naman doon sa una. Purihin ng Panginoon. Hindi lalo na ngayon. Binabalik pa rin yung ganun. Kaya, salamat sa ang dami kong Biblia. Pag nag-issue yung Bible na ginawa ni Mahal Apostle Jonathan, nag-announce siya na ganito ang halaga. Ang ginawa ko, nag-alkasya ako, tigli 5 piso. Nakabili na po kayo. Pag una-una akong bumili sa amin. Sabi ko, Pastor, bili mo na ako ng Biblia. Yung ating Fourth Watch Bible. Ganun. Huwag pahuhuli sa gawain. Huwag pahuhuli sa mga pananalangin. Yun po ang biyaya ng Diyos nung simula po kami nagsimula na kami po ay tinawag ng Panginoon hanggang sa biyaya ng Panginoon hanggang sa ngayon, how many years na kami sa faith. Yun po ang ibinibigay po namin sa mga kapatid na nawa maging hamon sila sa amin na makitaan nila na gaya sa amin. Kaya yun po ang nakitaan ko kay Sister Claring. Kasi una siya na-convert sa akin. Kaya simula nung na-convert ako, yun din ang naging buhay ko, na yung nakita ko sa kanya. Nay, sino po ang nagiging inspirasyon nyo sa paglilingkod para gawin yung mga ministeryo nyo ngayon? Ay, una-una, ang Mahal na Sugo, Apostle. Sinabi ni Apostle, kahit walang tao, basta may gawa, ipagpatuloy mo kahit mag-isa ka lang. Talaga ang tumanim sa isip ko. Sabi nga ni Apostle Jonathan, naglilingkod ka nga sa Diyos, magaling ka mag-offering. Sinusunod mo ba yung utos? Pumasok agad sa isip ko, ano yung utos ng Panginoon? Ang dumalo ko ng gawain, lalo na yung devotion, napakahirap gawin. Yun, kaya pinagpipre namin mga kapatid. Yun ang sabi ng Suga Apostle. Nagbibigay ka nga, maganda ka nga mag-approach sa tao, pero sinusunod ba ang utos ng Diyos? Kaya yun, tumatak talaga sa isip ko yun. Kaya kahit anong hal lang, sabi ko sa mga anak, bantay yung bata, alis na ako. Talagang hindi ko pinipigil ang sarili. Kailangan dumalo ako ng gawain. Ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang uri ng tao para may sakatuparan ang kanyang gawain. Mula sa kanyang sugong apostol hanggang sa mga karaniwang mananampalataya, bata man o matanda, ay maaaring gamitin ng Diyos sapagkat lahat tayo ay kabahagi ng iisang katawan ni Kristo na siyang tunay na iglesia. Hindi man mapipigilan na ang ating katawan ay dumating sa pagtanda. Hindi din dapat mabago nito ang pagnanasa natin na makapaglingkod sa ating Panginoon. Dahil habang ginagawa natin ang kalooban niya, ay nagpapanibagong lakas din ang ating pananampalataya na gaya ng lakas ng isang agila. Ako po si Brother Raymond Tomas at ito ang Exploits of Faith.
Join us as we continue to spread the message of truth through Fourth Watch Media. Prayer Power. Fourth Watch News. Apostles' Take. Exploits of Faith. Oras ng Katotohanan Classics. Home Free Radio Philippines and USA. Hora de la Verdad. Sure Word Magazine. Life Radio Lucena. Life Radio Santiago. Wherever you are, we are with you, bringing the truth of God's Word and changing lives one broadcast at a time. Stay tuned, stay inspired, and always keep your eyes on Fourth Watch Media, evangelizing the lost, edifying the saints.